Pinaigting na ng Bureau of Fire Protection at iba pang mga ahensya ng pamahalaan ang kampanya laban sa sunog. Ayon naman sa DILG, nagpakalat na sila ng mga 78,000 pulis at bumbero upang matiyak na ligtas ang pagsalubong sa bagong taon. Yan ang ulat ni Isaiah Mirafuentes. May 6 na anak si Rowena at kabilang ang kanyang pamilya sa mga informal settlers sa Santa Ana, Manila. Gawa rin sa light materials ang bahay nila, dahilan para mabilis lumiyab ang apoy. Nadamay na kasi sa sunog ang bahay nila, kaya ayaw niya nang maulit ito. Lalo't alam niyang isa sa posibleng mitya ng apoy ang paputok ngayong pagsalubong sa bagong taon. Nakakaba. Kasi pagka hinagis sa may mga nakakalat na basura, may posibilidad na maging cause na maging sunog. Lalo na kapag itapon mo yan sa parteng bahay na may kahoy pa, tapos nandiyan yung basura. Talagang delikado, nagiging cause po talaga ng pagsunog ng bahay. Yung po kinakatakot namin. Pero maliban sa paputok, tila may isa pang problema ang Santa Ana, Maynila. Ang mga spaghetti wires na isa rin sa posibleng pagmula ng sunog. Kaya ngayong holiday season, nagtatalaga ang Department of Interior and Local Government o DILG na nasa 78,000 police and firefighters sa buong bansa. Sila ang mga personnel na magbabantay sa seguridad ng ating mga kababayan at kaligtasan sa pagsalubong sa bagong taon. 40,000 ang inaasang magmumula sa PNP at 38,000 naman mula sa hanay ng BFP. Magandang balita naman dahil mas kakaunti ang sunog na naitala ngayong December 2024 kumpara noong December 2023. Batay sa tala ng Bureau of Fire Protection, nasa 724 fire incidents nitong December 1 hanggang December 24 ng taong ito ang naitala. Mas mababa ito kumpara sa 1,112 na naitala noong Disyembre ng nakaraang taon. Ngunit 15 fire incident na naitala ngayong taon ay dahil sa paputok. Nangako naman ang DILG na patuloy ang hangarin nila para sa mas ligtas na bayan. Samantala, ayon kay PNP spokesperson and Information Chief Brigadier General Jean Fajardo, walang naitalang untoward incident noong bispiras ng Pasko. Ang Bureau of Fire Protection naman ay naka-red alert status hanggang January 2. Ibig sabihin, on call ang lahat ng BFP personnel para rumisponde kung kinakailangan. Puspusan po talaga ang Bureau of Fire Protection sa pagpapakalat ng fire safety awareness at i-promote ang fire prevention rather than response or suppression. Hinikayat rin ng BFP na magpatupad ang mga lokal na pamahalaan ng total ban sa paputok. Ang BFP Makati na isa sa mga lungsod na may pinakamababang fire incident sa NCR, naniniwala na malaki ang ambag ng information drive sa insidente ng sunog. So we have this official page sa Facebook na kung saan naka-post lahat ng mga fire safety tips natin, lahat ng contacts natin sa lahat ng station natin sa buong Makati. Pagtutulungan ng komunidad at gobyerno ang susi para sa mas mapayapang pagsalubong sa bagong taon. Hindi lang ang sarili ang iniisip, kundi kaligtasan din ng buong pamilya at kapwa. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.